Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng The Bible Evangelization. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at gabayan ng kaliwan na galing banal na Santa Maria. Kaya ating po ibinabahagi sa inyo sa linggong ito ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay ang salita ni Jesus ang hahatol. Ngayon po ay babasahin ko sa inyo ang mga mensaheng ito mula po sa Bagong Tipan o Mabuting Balita ng paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Jesucristo. At ayon po dito kay Apostol San Juan, Kabanata 12, talatang 44 hanggang 48. Ito po yung mensahe. At malakas na sinabi ni Jesus, ang nananalig sa akin ay hindi lamang sa akin nananalig, kundi pati sa nagsugo sa akin. Ako'y naparito bilang ilaw ng sanlibutan, upang hindi manatili sa kadiliman ang nananalig sa akin. Kung napakinggan niyo man ang aking salita, ngunit hindi niya to pa rin ito, hindi ko siya hahatulan. Sapagkat naparito ako, hindi upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito. Ay hahatol sa sino mang magtakot sa akin at hindi tumanggap sa aking salita. Ang salitang ipinahayag ko ang hahatol sa kanya sa huling araw. Pagpatuloy po natin sa mga taga-Roma, Kabanata 13, talatang 8 hanggang 10. Ito po ang mensahe. Huwag kayong magkaroon ng sagutin kanginuman. Liban sa sagutin kayo'y mag-ibigan, sapagkat ang umiibig sa kapwa ay nakatutupad sa kautusan. Ang mga utos gaya ng huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mag-iimbot. At aling pamantok utos tulad ng mga ito ay nabubuo sa ganitong pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kaninuman. Kaya't ang pag-ibig ang kabuuan ng kautusan. Ipagpatuloy po natin sa mga taga-Roma, Kabanata 14, talatang 13. Ito po ang mensahe. Huwag kayong humatol sa isa't isa. Salit, pasaya nating huwag maging dahilan o sanhi ng pagkakasala ng ating kapatid. Pagpatuloy po natin sa mga Galasya, taga-Galasya, Kabanata 6, talatang 8 hanggang 10. Ito po ang mensahe. Ang nagsisikap sa mga bagay ukol sa laman na hindi ay aani ng kamatayan. Ang nagsisikap sa mga bagay ukol sa espiritu ay aani ng buhay ng walang hanggan. Kaya't huwag kayo magsasawa sa paggawa ng mabuti pagdating ng takdang panahon. Kayo'y mag-aani kundi kayo magsasawa. Samantalahin natin na lahat ng paggawa ng mabuti sa ating kapwa, lalo na sa mga kapatid sa pananampalataya. Pagpatuloy po natin kay Apostol San Mateo, Kabanata 25, talatang 41 hanggang 46. Ito po ang mensahe. At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin mga sinumpa. Kayo pa sa apoy na di mamatay, na inihanda para sa diablo at sa kanyang mga kampon. Sapagkat ako'y nagutom at hindi nyo pinakain, ako'y nauuhaw, hindi nyo pinainom. Ako'y naging isang dayon at hindi nyo pinatuloy, ako'y nawalang maisuot at hindi nyo pinaramtan. Ako'y may sakit at nasa bilangguan at hindi nyo dinalaw, at sasagot din sila, Panginoon, kailan po namin kayo nakita ang nagutom? Nauuhaw. Naging isang dayuhan na wala ng maisuot, may sakit o nasa bilangguan, at di namin kayo pinaglingkuran. At sasabihin sa kanila ng hari, sinasabi ko sa inyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Natataboy ang mga ito sa kaparusang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Ito po ang mensahe salita ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng ating banal na Panginoong Jesucristo. Yan. Ngayon po ay paliliwanag ko po sa inyo ang mga mensahe nito mula po dun sa tema na ang salita ni Jesus ang hahatol. Nais pong ipabatid sa atin ang ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoon Jesucristo sa mga salitang kanyang inihayag sa atin dito sa Mabuting Balita na pagdating ng takdang panahon ay mayroon tayong magiging kahatulan o mayroong itinakdaan Diyos na paghukom, ika nga, siguro yan ay alam naman ng marami. Ngayon,
Diyan sa paghuhukom na yun o paghuhusga ng banal na Panginoon Diyos, ang pagbabasihan niya ng paghusga sa ating lahat ay ayon dito sa mabuting balita o inihayag ng ating banal na Panginoon sa Kristo. O ika nga, sabi nga ay ang salita ng Panginoon sa Kristo ang hahatol. Kaya yung inihayag niya na galing sa Panginoon Diyos dito sa mabuting balita, ito ang ihahatol sa ating pagdating ng takdang panahon. Yan. Na pangunahin kung tayo ay hindi mananampalataya sa Kanya at hindi tayo pailalim at susunod sa Kanyang mga salita, tayo ay parurusahan ng ating banal na Panginoon Diyos. Ngayon, ano-ano ang mga ilan sa mga dapat nating isabuhay mula sa salitang Kanyang inihayag sa atin na pagbabasehan para ihatol sa atin. Nais ng banal na Panginoon Diyos, mamuhay tayo maka-spiritual. Kapag tayo ay namuhay maka-spiritual, aani tayo ng buhay na walang hanggan. Ano ba yung maka-spiritual na pamumuhay? Tayo mamumuhay na mayroong pag-ibig at pagmamahal sa kapwa-tao. Matuwid, mabuti, at kung tayo mamumuhay ng ganitong pag-uugali, ay makasusunod tayo doon sa kalooban ng banal na Panginoon Diyos. Hindi tayo gagawa ng masama mula doon sa paglabag sa mga kautusan. O gagawa tayo ng masama kagaya nung na wag nating gagawin yung mga inihayag na mga kautusan ay wag nating lalabagin yon, or wag tayong gagawa ng masama na laban doon. Kaya kung tayo ay mayroong pagmamahal sa kapwa-tao, hindi tayo gagawa ng masama. Particular yung mga bagay na yon na nilalabag. At iba't ibang mga kasamaan. Magi tayong matuwid, mabuti sa ating pamumuhay. So kung ganyan tayo mamumuhay, tayo ay aani ng buhay na walang hanggan. So may iwasan natin ang paggawa ng masama, bagkos tayo ay patuloy sa paggawa ng mabuti. Kung mamamol tayo na mayroon tayong pag-ibig at matuwid at mabuti. So tayo ay magiging yung pagtulong natin sa kapwa bilang mabuti, bilang may pagmamahal sa kapwa, yan ay magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. So kung tayo ay mamumuhay ng ayon sa mabuting balita, tayo ay may buhay na walang hanggan. Ngayon, kung tayo naman ay lalabag kung tayo naman ay mamumuhay makalaman, tayo ay nandidemonyo ng tao, kung kayo ay nandidemonyo ng tao, kayo ay manggagawa ng masama, pumapatay, lumalabag sa kautusan, kayo ay nanggugulo, kayo ay nagnanakaw, at iba't ibang uri ng mga kasamaan, yan mga bagay na yan ay magbubunsod sa inyo sa impyerno o kaparusahan sa impyerno. Kayo ay hindi marunong tumulong, kayo ay manggigipit ng kapwa-tao. Mga makalaman ng mga bagay, kayo ay mapagmataas, mayabang, kayo ay mapanira ng kapwa-tao. So lalong-lalo na yung mapanira ng kapwa-tao, lalo na yan ay for persecution. Yan ay mabigat na pagkakasala na isara sa impyerno ng banal na Panginoon. Ngayon, kung kayo may kaparusang papa sa impyerno, mabigat yan na paggawa ng mabuti ang inyong gagawin para kayo ay makabawi. Ngayon, yung mga bagay na yan, kapag kayo nagpatuloy dyan, yan ay magdudulo sa inyo ng kamatayan spiritual, kamatayan praktikal. Ano ba yung ilang mga kamatayan praktikal? Siyempre, halimbawa, kung kayo ay gagawa ng masama, kung lumabag kayo sa batas, maaari kayong supilin ng gobyerno at maaaring kamatay nyo yun. Or maaaring mayroon din masamang taong na pipinsala din sa inyo, kagaya yung masama, mga ganun mga bagay, para kayo ay mapahamak. Or kayo ay, dahil nga sa kayo ay gumagawa ng hindi mabuti, mayroong magtatanggol, maaari kayo mapinsala, para kayo ay kung halimbawa pumapatay kayo ng tao, so mapapahamak kayo, lalo na nagumbun na kayo sa inyong mga ginagawang mga kasamaan. Kagaya na halimbawa, kayo rin ay mga adik, kayo ay mga bastos, kayo ay manggugulo. So yan na mga makalaman ng mga bagay magbubunsod sa inyo sa kaparusahang walang hanggan. Sa impyerno kayo, mabibigat ng pagkakasala ang mga bagay na yan na kayo ay nagbubunsod at nagdudulot ng hindi mabuti sa lipunan. So kaya kayo ay
Kaya kayo ay sumunod sa kalooban ng banal na Panginoon Diyos, at kung pairalin nyo yung inyong makalaman o manggagawa kayo ng masasama, at hindi lamang paglabag sa batas ang lalo na mabibigat ang maaaring ikapahamak ko ng mapasapoy na ng impyerno, kundi kagaya nung sinabi ng banal na Panginoon Diyos sa paghukom, kung ikaw ay hindi naging matulungin, kagaya na halimbawa mayroong na nagugutom, kung mayroong nauuhaw, sa halip na painumin mo, binigyan mo siya ng masamang inumin. Sa halip na tulungan mo kumain, ginutom mo. Binastos mo ang pagkain. So, yung mga makalaman na bagay na yan, na sa pamamagitan ng inyong masamang pamumuhay, kayo ay papasapoy ng impyerno. So, yan ay marami pa. Napakarami mga gumagawa kayo ng mga organized crimes, iba't ibang etc. mga krimen. At hindi lamang mga masasamang, hindi lamang sa krimen o mga kautusan, kundi mga masasamang mga gawa. Kagaya nga yung simpleng hindi lang pagtulong ay maaari kayong mapasapoy ng impyerno kung ang ganoon ang mga pag-uugali ninyo na kayo ay mga salbahay sa kapwa-tao ninyo. Hindi kayo mabait, ika nga. Kaya kinakalam, mabait, mahilig sa kapayapaan. Kung kayo mahilig sa kuguluhan, ay saktong-sakto kayo sa impyerno kapag kayo ay mahilig sa kuguluhan. So yung makalaman na yan, na ganun yun ang tuntunin ng mga katawan nyo, sinusunod nyo yung pagiging hilig nyo ay mga ganun mga bagay, na mga away, gulo, pang didemonyo ng tao yan, ay swak na swak kayo sa impyerno kapag ganoon yun. So kaya, yung mabuting balita ay dapat nyo sundin para hindi kayo hatulan ng banal na Panginoon. So ihatid ito sa inyo. Pagtingtak ng Panginoon. Kayo ay gumagawa ng ganyang klase ng masamang bagay, ano mapalirang tubig kayo. O kayo ay mapagbintang ng masama sa kapwa-tao ninyo. Yan yung masamang bagay na ilan sa sinasabi sa ating mabuting balita na dapat ninyong iwasan. So, maging mabuti, matuwid kayo at iwasan niyo ang paggawa ng hindi mabuti para hindi kayo mapasapoy ng impyerno. Ika nga maka-spiritual na pamumuhay dapat gawin. Dahil yan ay pamumuhay ka lang ito. So, yun, muli sana nagabayan naman kayo ng mabuting balita o ng The Bible Evangelizations sa ating pagbabahagi ng mabuting balita. At kayo ay magkaroon ng malaking pag-asa sa inyong kaligtasang spiritual. At patuloy ninyong pag-ibayan ng inyong pagkinig at pagkasabuhay nito. At muli, sana ay patuloy tayo patuloy na nanampalataya na tayo ay gabayan ng ating banal na Santa Maria ng kanyang kaliwanagan. Gabayan tayo ng Panginoon Diyos, Panginoon Jesucristo, Banal na Espiritu Santo, ng kanyang kaliwanagan mula sa pagsugo sa banal na Santa Maria, gabayan niya ng kaliwanagan ng ating buhay. Tayo yung ating mahikayat sa pagtalima ng mabuting balita at pananampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoon Jesucristo ng Kaliman. Higit na kayo mahikayat sa ating pagbabahagi sa pananampalataya sa Panginoon Diyos at gaya ng ating mensahe ng Panginoon Diyos ngayon, ang mabuting balita ang ihahatol sa ating lahat pagdating ng takdang. At muli, doon sa bawat mga reliyon, sa Interfaith Unity, tayo magkaisa. Upang maiwasan natin yung hindi pagkakaunawaan, sigalutan, nauuwi sa karasan, at pagkos nakagagabay tayo ng pagkakaisa, pagmamahalan, pagtutulungan, at kapayapaan. Pagpapatibay ng pamilya, komunidad, bansa at buong. At doon sa CBCP and Vatican Church, patuloy kayo maliwanagan ni Banal na Santa Maria, patuloy niyo pagpupuri ng sangkatawan sa pananampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoon Jesucristo at mabuti. Sa ating munting kakayanan, patuloy tayong nananampalataya ng paggabay ng Panginoon Diyos, Panginoon Jesucristo, Banal na Espiritu Santo at paggabay ng Banal na Santa. Sana patuloy niyo tayong gabayan ng kanyang kaliwanagan at milagro sa ating paghikayat sa inyo sa pananampalataya sa Panginoon Diyos at pagpupuri sa inyo. At sa mga kapamahalaan, kayo'y maliwanagan at mamahala kayo ng mabuti, matuwid. Tugunin nyo yung karapatang pantao. Kapayara kayo ng patas ng hustisya at mabuting pamamahala. Sa ngayon, yung mamamayan ninyo ay makikinabang sa inyong pamamahala, partikular dito sa bansang Pilipinas. At sila ay makapamumuhay at mapamumuhay lahat ng mabuti, matuwid, magaan, mapayapa. Ngayon, kung makapamumuhay ka ng protektado ng gobyerno, mabuti pa, mapayapa, makapanampalataya
ang inyong mamamayan sa kanilang pinanampalataya, lalo sa Panginoon Diyos, Panginoon Jesucristo ng magaan, mapayapa. Instead na yung ating gobyerno inilagay ng Diyos, ang siya pang pasalangula sa pamumuhay ng tao, magiging magulo ang lipunan, etc. etc. So naging mahirap ang pananampalataya at pamumuhay ko naghihirap at magulo. Kaya yun, kinakailangan maging matibay ang lahat. In that kind of life, kung tayo ay may magulo, naghihirap na lipunan para sa pananampalataya natin sa Panginoon. Lalo-lalo na pagdating ng takdang ng paghukom, di ba? Yan. So, muli ay magandang hapon sa inyo lahat at ang pagpapala ng ating banal na Panginoon Diyos at proteksyon ay sumating lahat at ay patuloy na maliwanagan at sama-sama natin sa buhay ang pamumuhay. Magandang hapon sa inyo lahat at lahat.